Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel bilang suporta. Umpisahan na natin. Malapit nang masira ang barrier habang isinasagawa ang soul extraction, ngunit sinabi ni Senior Brother na kahit walang barrier, dapat kaya nilang apat na Martial Supremes na pigilan ang mga kalaban kahit gaano ka-agresibo dahil sila ay mga elite na disipulo ng sekta. Hindi raw dapat maistorbo ang proseso ng soul extraction kaya dapat nilang tatagan ang defensive chi. Nagpatuloy ang labanan, maraming Martial Emperor ang nasakripisyo, kalaunan ay tagumpay na napasa kamay niya ang kaluluwa ng mga Martial Supreme. Aniya, isang karangalan pangaraw ang masakripisyo para mapalakas ang Soul Devouring banner niya at dapat daw nila itong ipagmalaki sa susunod nilang buhay. Patuloy niyang kinuha ang mga kaluluwa ng maraming cultivators, kasama na rito ang dalawang Martial Supreme. Dahil dito, malapit nang umakyat sa 9th rank ang Soul Devouring banner niya. Marami pang natitirang tao sa Demon Plains kaya malayang mag-extract pa ng mga kaluluwa ang mga kasama niyang Martial Supreme para mapalakas ang sarili nilang Soul Devouring banner. Sabi ng isa sa mga Martial Supreme ay may lugar sa malapit na tinatawag na Lightsome Forest. Ito ay puno ng pinakamasasamang kriminal, mga taong hindi magdadalawang isip na pumatay. Suhestyon niya na magtungo roon pagkatapos nila sa misyon ng sekta nila. Pumayag ang Senior Brother dahil bilang isa sa 7 major forces, ang Soul Devouring sect nila ay may katungkulan na parusahan ang kasamaan at magpalaganap ng hustisya. Sa estado ng kanilang Soul Devouring banner, nagkaroon sila ng kaunting kapanatagan kahit na hindi pa ito sapat para labanan ang earth-shaking na kapangyarihan kanina. Nagdagsaan ang mga 5-element Soul Devouring na mga daga sa mga bangkay. Lalo silang dumami at maya-maya ay nagliparan sila na ikinagulat nilang lahat. Nagmadali silang tumakbo ngunit sa panahong iyon, ang 5 miyembro ng Soul Devouring sect maging ang lahat ng tao sa Demon Plains ay agresibong inatake ng 5-element Soul Devouring rats. Sa loob ng isang barrier, tinanong ni Shenli si Lady Qingluo kung mayroon pa silang sapat na primordial stone sa worship. Inutusan niya ang babae na hanapin si Li Yunxiao at baka makahanap ito ng paraan. Hindi na kailangan, may boses na biglang nagsalita. Dumating na pala si Lord Li Yunxiao. Tinanong siya ni Lady Qingluo kung kumusta ang selyo ni Moo. Sumagot siya na kakaiba ang selyong yun at hindi niya pa ito maintindihan kung paano gumagana, kaya kailangan nilang hanapin ang halimaw na nagngangalang Li. Nang maglaban sila kanina ay muntik nang lumuwag ang selyo ngunit ngayon ay unti-unti na naman itong humihigpit. Tinanong ni Lady Qingluo si Lord Yunxiao kung alam niya ang nangyayari sa mga dagang humihigop ng kaluluwa. Sumagot si Lord Yunxiao na mukhang pinatay nila ang buong pamilya nila. At punong-puno ng puot at kabaliwan ang kanilang mga mata habang pumatay. Gayunpaman, pinag-utos niya na susulong sila kahit napakaraming mga daga at hindi nila alam ang rason kung bakit sila nawala ng kontrol at nagwawala. Aniya ay magiging ligtas din sila paglampas nila rito. Inutusan ni Lady Qingluo si Shenli na palabasin ang Spectral Strike at gumawa ng daan. Maya-maya ay may lalaking nagulat kay Lady Qingluo na masamang balita kalahating oras na lang ang itatagal ng barrier sa natitirang primordial stones. Nagalit siya dahil napakahalaga ng misyong ito ngunit hindi sapat ang dinalang primordial stones. Ipinaliwanag ng isang kasama na higit pa sa sapat ang 2 primordial stones ng worship ngunit marami ang nakonsumo noong dumaan sila sa void at humihina ang barrier dahil sa mga pag-atake ng mga daga sa lahat ng sulok. Nag-iisip sila ng solusyon kung paano at isa rito ay ang pagbibigay ng bawat isa ng primordial stones, nang biglang lumabas mula sa worship ang isa nilang kasama. Thousand Steel Blade Priest, Iron Curtain Blood Slaughter. Pagkatapos niyang gumamit ng kapangyarihan para poksain ang mga dagang nakaharang sa worship ay agad-agad siyang bumalik sa loob ng worship. Aniya kaunti na lang ay babagsak na siya dahil naubos ang lakas niya. Kaya hanggat may kapangyarihan pa siya ay gagawa siya ng daan para makalusot ang worship sa mga daga at mabawasan ang damage sa barrier. Sabi ni Lady Qingluo, kailangan lang nila magpadala ng mga eksperto sa labas para poksain ang mga daga upang makatagal ang barrier. Kinausap niya ang mga rookies, kami bang mga babae ang gagawa ng nakakadiring trabahong to? Aniya, sumang-ayon ang isa na dapat silang mga lalaki ang gumawa nito. Gamit ang soul manifestation, nagpakita si Lord Yunxiao sa kasamahan niya. Tanong nito, Young Master Yunxiao, anong nangyayari? Ang Zuan weapon mo ay mukhang nakahanap ng katapat. Sa naunang atake, halos lahat ng spiritual chi ay nahigop. Tinanong niya rin ito kung may nakalaban siyang Martial Sovereign. Sumagot si Yunxiao na super rank Zuan weapon ito. Nagulat siya na malamang totoo ang Noah's Ark at ito ang nakalaban ni Yunxiao. Pinagalitan niya ito na lagi siyang nasasangkot sa mga kaganapan sa Heavenly Martial Realm na wala naman dati. Pinakiramdaman ni Yunxiao ang lupa sa realm at napakanipis ng spiritual chi, tulad ito nung nasa Dead Monument sila.
Sabi ni Yun Xiao ay mukhang kakailanganin nilang bumalik sa Yanwu City o kaya ay bumisita sa malapit na Beiming Dark Palace sa Northern Region at hiramin ang Spirit Spring Eye nila para palakasin ang World God Monument. Nagulat ang kasama niya sa suhestyon nito. Ang Beiming Dark Palace ay isa sa 7 major forces. Young Master, kailangan nating bumalik sa Yanwu City. Ang Divine Soul Expansion Technique sa bulubundukin ng Tiandang, sa loob ng World God Monument, ang Divine Mantra ng mas mataas na mundo, ang misteryosong daanan ng bundok Samero, at ang Super Rank Zuan Artifact ng Monster Race Leader. Sa ngayon ay sanamataan lamang ni Yun Xiao ang mga ancient character na ito sa 5 lugar. Sinabihan niya si Yun Xiao na nababaliw na ito dahil iniisip niyang nakawin ang Spirit Spring ay mula sa 7 major forces kaya mag-isa na lang daw siyang humiram. Komplikado at mahirap maunawaan ang mga lugar na ito at ang Zuan artifacts, ngunit bawat ancient character ay naglalaman ng di napakalaking kapangyarihan ng Supreme Rules, at hindi masusukat ang lakas nito. Kahit pa dilalampas sa 10 gintong ancient characters ang kaya niyang gamitin, kabisado niya ang 366 nito. Kung mauunawaan niya lang sana ang kahulugan ng bawat isa. Gatlang M. Samantala, sa isang lugar sa Demon Plains, may isang karakter na may katawan ng tap, asul na buhok, sungay na tulad ng sa osa at mga paa na tulad ng sa kambing. Hapong-hapo ito. Sino ang nakapanakit sa'yo ng ganito, Little Ching? Tinanong siya ng Rat Empress, isang babaeng halimaw na may tengang tulad ng daga ang pinuno ng 5-element soul devouring rat. Nanghingi ito ng tulong sa kanya. Aniya, malaking banta sa kanya ang mula sa monster race na mga martial artists mula sa Demon Plains. At ang target nila ay ang tunay niyang anyo, ang Eternal Evergreen Tree. Alam ng Rat Empress na napakaseryosong bagay nito, dahil kung walang nourishment mula sa tunay niyang anyo, ang Demon Plains ay hindi kailanman magiging paraiso para sa mga anak niya, ang mga daga. Hindi lang ang mga kalaban ni Ching, maging mga kalaban na tina-target ang tribo ng Rat Empress ay umatake sa lugar nila. Ang Water Rat King na lang ang natira mula sa 5 Elements Rat Kings, at misteryosong naglaho na parang bula ang iba. Tumawa si Little Ching at sinabing may mga tao talagang bulag at sumusubok na galitin ang 5-element soul-devouring rats na matagal nang nakatira sa Demon Plains. Aniya, napakatahimik ni Rat Empress na akala ng mga tao ay may sakit siya. Kinumusta niya ang pagsira ng selyo, ngunit ayon sa Rat Empress, hindi pa rin nila mahanap ang susi para masira ang selyo kahit napakarami ng mga anak niya ang nasakripisyo. Hindi nila mawari kung ano o sino mula sa isang mundo ang gumawa ng selyong ito. Sabi ni Little Ching ay nakadaupang palad niya na ito sa 10 direksyon sa Divine Realm noon, pero sa loob ng ilang libong taon, wala pa ring nakahihigit sa taong yun dahil ang sinelyuhan niya sa ilalim ng tunay niyang anyo at di bababa sa isang pseudo-divine artifact. Tanong ng Rat Empress, kung ang mabilis na pagdami ng martial artists sa Demon Plains sa kasalukuyan ay may kinalaman ba sa pseudo-divine artifact na ito? O maaaring dahil ba sa patuloy nilang pagsubok na sirain ang selyo sa nagdaang ilang libong tao, kaya naglik ang kapangyarihan at napansin ng iba. Tinanong naman ni Little Ching ang Rat Empress, kung kaya ba talaga ng kanilang kapangyarihan na sirain ang selyong ito, dahil maaaring sinadya ng taong yun na maglik ang kapangyarihan. Dahil sa impluensya ng kapangyarihang ito ay nagkaroon ng talino si Rat Empress at nagkaroon ng human form si Little Ching. Nag-aalala siya kung ang mga nangyayari sa ngayon ay matagal ng pinlano ng taong yun, ilang libong taon na ang nakalipas. Napaisip si Rat Empress sa kanyang sinabi. Ang mga divine object ay may nakatakdang may-ari. Aniya, sa loob ng maraming taon ay libre na nilang napakinabangan ang mga benepisyo nito at higit pa sa sapat iyon, kaya wag nang pag-imbutan ang isang bagay na hindi kaya ng kanilang kapangyarihan dahil baka pareho silang maglaho o bumagsak. Kahit mahirap tanggapin, dahil mahabang panahon na nilang sinusubukan ito, nagtanong si Little Ching kung ito ba talaga ay naaayon para sa kanilang dalawa. Kinumusta niya si Hao Lian kay Rat Empress. Dinala niya raw ito sa Illusory Water Mirror Realm at kung makakaya niyang lampasan ito, makakapasok siya sa 9 Heaven Sovereign Realm. At yun ang kanilang pakay dahil kapag nakontrol nito ang rule sa realm na yun at nakakuha ng sovereignty, pareho silang makikinabang. Gatlang M. Sa kabilang dako, sa Lightsong Forest, may mga paru-parong lumilipad at ang isa ay damapo sa ilong ng isang lalaki, si Hao Lian. May mga nagmamasid sa kanya sa di kalayuan, ito ay sina Ouyang Chi at Xing Yongfeng, Vice Captain ng Storm Mercenary Group, isang 8-star Marshal Supreme. Punong-puno na raw ang lalaking target nila ng Power of Rules, kaya't bawat galaw niya ay tumutugma sa galaw ng kalangitan. Kaya kung basta-basta na lang silang kikilos ay pwede silang matulad kay Jing na mabilis niyang napatay. Ito ang babala ng kapitan ng kanilang grupo na si Chen Chuanju.
Iniisip nila kung hahayaan na lang ba nila talaga siya, at kung talaga bang unti-unti niyang binabago ang mga rules kaya't kalaunan ay magiging martial sovereign siya. Ganun nga ba talaga kadali maging isang martial sovereign? Ang kapangyarihan ng isang martial sovereign ay napakalakas at may kakayahan silang gamitin ang rules ng langit at lupa kung gugustuhin nila. Bawat galaw nila ay pinangungunahan ng mga batas ng mundong ito. Isa pang pinakamahalaga ay pagkakaroon ng insight. Maaari silang makulong sa realm na iyon habang buhay dahil ang kaunawan na meron sila ay limitado at hindi kasing lalim ng sa kanya. Kaya naman mula sa Lightsong Forest, walang sino mang makapasok sa Nine Heavens Realm. Tumayo si Howlian nang lumapad palayo ang paru-paro. Walang makaalam kung gaano kalalim niya nauunawaan ang realm na yun o kung isa lang siyang hanggal. May demon snake sa kanyang paanan na sa unang tingin ay akmang tutuklawin siya mula sa likuran, yun pala ay tinuklo niya ang soul devouring rat sa harapan ni Howlian. Nagulat ang kapitan sa kanyang nakita dahil kahit di niya lubos na naaabot ang Realm of Understanding, nakumpirma niya na talagang kaisa si Howlian ng mga rules ng langit at lupa. Dahil kahit nakita siya ng Demon Snake, hindi siya tinrato bilang isang martial artist kundi bilang bahagi ng kalikasan. Kung saan may daw, ang isang tao ay may kakayahang maging lahat ng bagay. Ito ang batas ng langit at lupa, kaya hindi siya ginalaw ng Demon Snake at nilampasan lang siya. Hinahawak ni Howlian ang ahas at pinaghihiwalay niya ang ahas at ang daga nang biglang umatake ang mercenary group. Universal Rotation, Yin Yang Emperor Feast. Jade Frost Masma, Phantom Jade Slash. Napakalakas ng impact ng kanilang pag-atake at nayanig ang lupa. Walang senyales ng buhay sa lugar ng inatake nila, kaya akala nila ay patay na siya dahil tatlo ba naman silang umatake ng sabay. Kung isa siyang tunay na martial sovereign ay hindi siya makakaligtas. Ngunit nakita nila ang nagliliwanag na Soul Guard Battle Armor. Ito ay niregalo ng master niya si Vanquisher Martial Sovereign Gu Feiyang. Iniwan niya ito para iligtas ang dalawang hayop na hawak niya. Pinagtawanan nila siya dahil dito. Nang makita nila ito, nang hinayang sila dahil sira na ang armor dahil sa pag-atake nila. Nakita nila na may butas kung saan nakatakas si Howlian. Pumasok sila rito para habulin siya upang patayin. Nang papasok na sana si Vice Captain Uyang, nagliwanag ang kanyang kamao at nagulat siya nang makitang nakaakbay sa kanya si Howlian at sinabi habang nakangisi. Vice Captain Uyang, huwag kang kabahan. Kapag tulog ka, wala ka ng kahit anong dapat katakutin. At ayun na nga, dito na po nagtatapos ang chapter na ito. Bago ako magpaalam, nais ko po munang sabihin sa inyo na huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel mga idol. Dahil malaking tulong na yan para sa akin. Maraming salamat, at abangan natin ang susunod na kabanata.